greetings po. Can you tell us about yourself? So good afternoon, I am Michael Calleja, a PE teacher here in FSCA. So, I have some question here for you po. What is the most rewarding part of teaching PE? For me siguro yung most rewarding para sa akin yung mga students ko is nakikita kong nag-excel especially sa PE na tinuturo. Okay. What are the strengths and weaknesses of teaching PE and health? Siguro strengths para sa akin pag nagtuturo ko ng PE is yan, makita ko sila na a-apply nila yung mga naituturo sa PE and sa health. And siguro weakness, yung hindi kami masyadong nagkakaroon ng mga activities sa PE. Okay po. And the next question, what is the most challenging aspect of teaching PE and health in a diverse classroom setting? And how do you adapt your teaching strategies to ensure that all students feel included and engaged? So yun, paano na. Para sa akin siguro, mas mag-i-engage yung mga estudyante pag nasa labas. Kasi pag masyadong nag-focus tayo sa loob ng classroom, di ba nga PE, di ba? Then, meron dapat silang involvement sa physical. So, dapat ang activity na ginagawa natin is outside ng classroom. Kasi, most of the time, nasa classroom na rin naman sila. So, kailangan din nilang lumabas sa classroom. What is the importance of PE subject in the daily lives of the students? So, mahalaga talaga yung PE kasi yun nga, katawan natin, kailangan nating alagaan, di ba? So, yung iba nga sinasabi na PE lang, di ba? Madali lang, pero hindi. Mahalaga din talaga yung PE para sa kalusugan natin, sa health, pagiging fit. So, ngayon kasi, mapapansin natin yung mga kabataan ngayon hindi na masyadong involved sa mga physical activities. So ngayon dapat mag-focus tayo sa kalusugan natin. Ito, and the fifth question po natin is, what is the one thing you wish every student understand about the interconnectionness of the four MAPE subject, and how does understanding this connection help them become more well-rounded individuals? So yung MAPE, so pag sinabi natin yung MAPE, Music, Arts, PE and Health, di ba? So kailangan natin din yung MAPE, hindi lang puro yun, yung mga kagaya ng ibang subjects. So importante din yung mga yung MAPE nga kasi skills yung natin dyan, yung pinag-aaralan. So, hindi lang puro sa English o math, di ba? So, kailangan din natin ng skills. The sixth question po, how do you help students who are not interested in physical education? Para naman sa mga estudyante hindi ka-interesado sa PE, di ba nga ngayon kasi more on gadgets, technology. So, nawawalan sila ng interest when it comes sa mga physical activities. So, ang ginagawa ko lang doon is ni-encourage ko sila na kailangan igalaw-galaw natin yung katawan natin kasi baka hindi tayo umabot ng 40, gano'n, di ba? So, pabata yung namamatay sa generation natin. So, mahalaga talaga na alagaan natin yung pangangatawan natin. Ito po yung last question. How do you ensure that all students feel included and valued during physical activities? So, para naman dyan sa question na yan. So, lahat naman talaga ng estudyante ko is pinapasali ko sila pag may activity kami, kagaya sa PE.